Kabanata 901. Matapos muling sumulyap si Robbie kay Charlotte, iminungkahi niya, kung ganon, bakit di ka na lang muna umalis? Tatapusin na lang namin ang pagkain namin kasama si Mommy. Sa halip na mawalan ng pasensya, nanatiling kalmado at elegante si Charlotte dahil naroon ang mga anak niya. Alam niyang hindi magandang komprontahin si Zachary sa harap ng iba. Okay, babalikan ko kayo pagkatapos kong ayusin ang dapat ayusin. Masaya si Zachary na nandoon si Robbie para pag-aanin ang sitwasyon. Pagkatapos ng pag-uusap nila, dumiretso siya sa upuan nila. Mainit ang dugo ni Lupin at Morgan nang makita si Cynthia na sumunod kay Zachary na parang inosenteng babae na kailangang ipagtanggol. Tinitigan sila ng masama ni Marino at Ben, saka tumingin sa ibang direksyon para hindi mahalata ang emosyon. Binago ni Robbie ang usapan para mailayo ang tensyon. Mommy, sigurado ka bang meron dito na mga paboritong pagkain ni Jamie at Ellie? Nakipag-ugnayan na ako sa may-ari ng restaurant at inihanda na niya ang mga paborito ninyong pagkain bago pa tayo dumating. Tinawag ni Charlotte si Lupin para ipa-serve na ang mga pagkain at tinanong si Robbie, ikaw, may gusto ka bang kainin? Diretsyong sagot ni Robbie, ako. Miss ko na yung mga luto mo. Walang tatalo sa lutong bahay, pero okay na rin ito kasi ikaw ang nagyaya rito. Sige, pagluluto kita, pero matagal-tagal na rin mula nang huli akong nagluto. Di ko alam kung kaya ko pa. Kaya wag kang magreklamo kung di masarap, ha? Excited na sagot ni Robbie, ayos lang kahit anong lasa, basta ikaw ang nagluto, Mommy. Hindi napigil ang makisali ni Jamie, miss ko na rin ang luto mo, Mommy. Ang tagal na mula noong huli tayong sabay-sabay kumain. Naalala ko pa yung lasa. Napalunok si Ellie at sabik na nagsabi habang yumayakap kay Charlotte, ako rin, Mommy. Grabe, parang matutulo na laway ko sa gutom. Natawa si Charlotte at hinalikan ang anak sa noo, pinisil ang pisngi ni Jamie, at hinaplos ang ulo ni Robbie. Habang nagkakatuwaan ang mag-iina, hindi makaalis ang tingin ni Zachary sa kanila. Ni hindi na niya matandaan kung kailan ang huling beses na nagkasama sila ng ganito. Pupunta muna ako sa kusina, titingnan ko kung pwede akong makihiram ng lutoon para mapagluto ko kayo ng mga paborito niyong ulam. Behave lang kayo habang wala ako, ha? Tumayo si Charlotte at nagtungo sa kusina. Sir, meron pa po ba kayong ekstrang sangkap para makapagluto ako para sa mga anak ko? Nagulat ang may-ari. Miss Lindbergh, pasensya na po. Pero kaunti na lang po ang mga sariwang sangkap namin. Ayos lang po ba yun? Ayos lang, sagot ni Charlotte. Pwede po bang may tumulong sa akin? Ipapatawag ko po agad ang mga chef para samahan kayo. Zachary. Hoy, Zachary. Ilang ulit na tawag ni Taylor bago natauhan si Zachary at inalis ang tingin kay Charlotte. Nang makita ni Taylor ang itsura niya, iminungkahi nito, lipat na lang kaya tayo ng ibang restaurant. Ramdam ni Taylor na mahihirapan silang ituloy ang usapan dahil sa presensya ng iba. Sumulyap siya sa relo, ang totoo, press conference lang naman ang kailangan nating pag-usapan. Kumain na lang muna tayo, tapos balikan natin ang meeting mamaya. Tumayo siya at naglakad papuntang kusina pagkatapos mag-alok ng mungkahi. Habang nakatingin sa papalayong lalaki, napakunot-noo si Taylor. Samantala, si Charlotte ay abalang-abala sa paghahanda ng mga sangkap. Hindi gaya ng karaniwang masungit at matapang niyang pagkatao, para lang siyang simpleng inahabang abala sa kusina. Nakasandal si Zachary sa may pinto at pinagmamasdan siya, puno ng pagkamangha at lambing ang tingin. Nang makita siya ng may-ari ng restaurant, agad nitong binati, Mr. Noct. Bigla na lang lumingon si Charlotte at napakunot ang noo. Anong ginagawa mo dito? Lumapit si Zachary at sinabing, sa tingin ko, oras na para pag-usapan natin ang tungkol sa mga bata. Hindi pa man natatapos, humarap na si Charlotte at itinutok ang kutsilyo. Zachary, pinipilit kong huwag makipagsigawan sa'yo dahil nandito ang mga bata. Umalis ka na, isama mo yung kabit mo. Dahil baka hindi ko na mapigil ang sarili ko. Siguradong sigurado akong hindi mo ako kayang saktan. Malakas na sinabi ni Zachary habang nakataas ang dibdib, tila tiwalang-tiwala sa sarili. Sigurado ka ba? Muling tanong ni Charlotte habang lumalapit sa kanya hawak ang kutsilyo.
Napaalalang sigaw ng isang chef, dahan-dahan. Araw-araw kong pinatalas ang kutsilyo na yan para sa pagluluto. Pero huli na ang lahat. Hindi napigilan ng chef si Charlotte, at sa isang iglap, damaloy ang dugo sa leeg ni Zachary. Nagulat si Zachary. Seryoso ka ba? Nagkagulo ang mga staff sa kusina. Ang may-ari ay napalunok at sinabing, Miss Lindbergh, baka pwedeng pag-usapan niyo muna ito ng mahinahon. Lumayas ka sa paningin ko ngayon din. Oo, opo, at agad pinalabas ng may-ari ang lahat ng staff sa kusina. Paglabas, agad nitong sinabi sa mga bodyguard, nag-aaway sila sa loob. Si Miss Lindbergh may hawak na kutsilyo sa leeg ni Mr. Noct. Nagkatinginan lang sina Lupin at Morgan at nagkibit-balikat. Si Marino ay hindi mapakali. Ben, anong gagawin natin? Kalma ka lang. Hayaan mo na siya, sagot ni Ben na mukhang tiwalang-tiwala. Naguluhan ang may-ari sa reaksyon nila. Hindi ba kayo mag-i-intervene? Mas mabuting asikasuhin mo na lang ang ibang gawain mo, sagot ni Ben. Sa loob ng kusina, habang hawak pa rin ni Charlotte ang kutsilyo sa leeg ni Zachary, galit na sabi niya, Zachary, huling beses ko na tong sasabihin. Kukuhanin ko ang kustodiya ng mga anak natin. At hinding-hindi ko palalagpasin sina Zara at Sharon sa ginawa nila kay Mrs. Berry. Napatingin siya ng matalim sa mga mata ni Zachary. Wala akong pakialam kung may babae ka man. Tigilan mo lang ang pagpapakita sa harap ko. Hindi mo ako kayang galitin, pero nakakairita ka na. Umalis ka na. Ngunit bago pa man niya may tuloy pa ang galit, biglang hinawakan ni Zachary ang kamay niya at pinigilan siya. Hindi ako papayag na sirain ng kahit sino ang pamilya ko, pati ikaw. Dahil ikaw din ang pamilya ko. Matagal ko nang kinakalap ang ebidensya para mapakulong ang mga tunay na salarin. Kapag dumating ang tamang oras, magbabayad sila. Tumigil siya sandali, saka tinitigan si Charlotte. Wala akong relasyon sa kanila. Nandito ako para sa negosyo. Wala akong balak galitin ka. Maliwanag ba? Hinawakan niya ang kamay ni Charlotte at hinaplos ang pisngi nito, tila banibiro ito. Lumayo ka sa akin. Sigaw ni Charlotte, pilit siyang pumapalag pero wala siyang laban sa lakas ni Zachary kahit mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Habang nagpupumiglas si Charlotte, lalong naging mapusok si Zachary. Ramdam na ni Charlotte ang matigas na bagay sa bandang hita nito. Ano ba ginagawa mo? Lumayo ka nga. Ngunit ngumiti si Zachary at bamulong, kapag hindi ka tumigil, papakita ko sa'yo kung ano ang kaya kong gawin, dito mismo. Bakas sa mukha ni Zachary ang pagnanasa. Gusto sanang lumaban ni Charlotte, pero alam niyang baka seryoso ito. Ikaw talaga. Masaya ka siguro sa buhay mo na wala ako, ano? Ang lakas ng loob mong saktan ang asawa mo. Pinunasan ni Zachary ang dugo sa leeg niya, pagkatapos ay pinalo sa puwet si Charlotte. Pagkatapos ng lahat ng to, tuturuan kita ng leksyon. Sige, tignan natin kung sino ang magtuturo ng leksyon, ako o ikaw. Bigla na lang niyang sinipa si Zachary sa ari nito, isang malakas na sipa na ikinaputla ng mukha ng lalaki. Namutla si Zachary at napaluhod sa sakit. Nagkatinginan sina Ben at Marino, alam nilang oras na para kumilos, kaya agad silang pumasok sa kusina. Mr. Noct. Nakaharap sa kanila si Zachary at kumaway, hudyat na huwag silang lumapit. Nang makaalis na ang mga tauhan niya, sumandal siya sa kitchen island, hingal at nasasaktan. Charlotte, ang tigas ng puso mo. Kung patuloy kang nagpapakatigas, baka di ko na mapigilan ang sarili ko at saktan na talaga kita. Galit na titig ang binigay ni Charlotte habang muling sinabing, lumayas ka sa paningin ko ngayon din. Ikaw, kahit sobrang sakit, pinilit ni Zachary na tiisin iyon at mariing sabi, dalhin mo ang mga bata sa bahay ko. Hindi sila ligtas habang nasa iyo. Kalmado lang ang kilos ni Charlotte habang patuloy sa pagluluto. Anong ibig mong sabihin na hindi sila ligtas sa sarili nilang bahay? Pwede bang huwag ka nang makipagtalo? Naiinis na si Zachary. Hindi mo ba alam na hindi talaga gusto ni Danrick ang? Pinutol siya ni Charlotte na gustuhan na sila ni Danrick. Tumigil ka na sa pag-aalala. Sisiguraduhin kong ligtas sila at kompleto sa pangangailangan kahit wala sila sa ilalim ng pamilyang Noct. Si Zachary, kunot noong nagtanong, talaga, gusto na sila ni Danrick.
Ganoon din ang reaksyon ni Charlotte. Bakit? Nagulat ka ba? Natural lang yun, parte sila ng pamilya Lindbergh. Sandali lang. Talk. Bago pa makapagsalita si Zachary, kumatok si Taylor sa pinto. Zachary, oras na. Babalikan kita, usap tayo mamaya. Saka inayos ni Zachary ang sarili at lumabas ng kusina. Wala nang gana si Charlotte na makipagtalo pa kaya tinuloy niya lang ang pagluluto. Pero napansin niyang hindi niya matatapos ito mag-isa. Kaya inutos niya, ipasok na dito ang mga chef. Opo, natatakot na ang may-ari kaya agad nitong pinatawag ang mga chef para tumulong sa kusina. Halos mapotla na sa takot ang mga chef, na iniisip nilang baka mapahamak sila kapag nina si Charlotte. Pero pinakalma sila ni Lupin. Relax lang kayo, hindi kayo sasaktan ni Miss Lindbergh nang walang dahilan. Pero kung magtatagal kayo, baka ako na ang gumawa nun. Opo, at halos madapa sa pagmamadali ang mga chef papasok ng kusina. Muling tiningnan ni Lupin ang may-ari na agad namang bumalik sa dining area para asikasuhin sina Zachary at mga bisita nito. Zachary, nagpa-serve na ako ng ilang simpleng putahe since nagmamadali tayo. Pagkatapos natin dito, diretso na tayo sa kumpanya para sa press con, sabi ni Taylor, na kunwari alalang-alala para sa kumpanya. Tumingin si Zachary sa kanyang relo at sinabing, actually, sasabihin ko nga dapat, hindi nyo na kailangan sumama sa press conference. Ha? Bakit? Gulat si Taylor dahil akala niya briefing ito para sa press con. Uminom ng alak si Zachary at sinabing, mukha kasing scripted masyado. Baka isipin ng mga tao na pinipilit ko lang kayo at pamilya nyo. Paanong? Ako na ang bahala. Kung gusto mo talaga akong tulungan, mas makabubuting ikaw na lang ang humarap bilang tagapagsalita ng sarili mong kumpanya. Tumango si Taylor at kinuha ang cellphone. Okay, aayusin ko na lahat ngayon din. Excuse me, pupuntahan ko lang ang mga anak ko, paalam ni Zachary at tumayo para puntahan ang mga bata. Abala naman si Taylor sa pakikipag-usap sa staff. Wala ring nakapansin na nawala na si Cynthia sa dining area. Sa kabilang bahagi ng restaurant, nasalubong ni Cynthia ang may-ari habang may dalang tsaa papunta sa kusina. Humarang si Cynthia at ngumiti gamit ang sinyas. Hello. Ngumiti rin ang may-ari at sinabing, hello, Miss Blackwood. Pasensya na po, kaunti lang po ang alam ko sa sign language. Ngumiti si Cynthia at itinuro si Zachary sa katumingin sa kusina at pagkatapos sa tiyan niya. Nagets ng may-ari ang gustong ipahiwatig. Gusto niyong bilasan namin ang pagkain na in-order ng ama ninyo. Tumango si Cynthia. Ngumiti ang may-ari at sinabing, sige po. Papabilisin ko ang mga chef. Gutom na siguro kayo at lagpas-lagpas na ang lunch. Tumango si Cynthia bilang pasasalamat at bumalik sa dining area, pero muling nasalubong ang may-ari sa pagbabalik niya. Nang muntik ng matapan ng may-ari ng restaurant ang tasa ng tsaa, mabilis itong sinalo ni Cynthia kaya siya ang napaso. Naguluhan ang may-ari habang pinapaypayan ni Cynthia ang kamay niya. Pasensya na po, Miss Blackwood. Ayos ka lang ba? Ipatawag ko agad ang first aid kit. Umiling si Cynthia at ipinakita ang kamay niyang tila sinasabing okay lang siya, hindi kailangan ng gamot. Buti naman kung ganoon, hinga ng may-ari. Kung ganoon, mauna na ako. Ihahatid ko lang itong tsaa kay Miss Lindbergh. Tumango si Cynthia at ngumiti bago tuluyang lumayo. Pagdating sa kusina, sinabi ng may-ari, Miss Lindbergh, baka gusto niyo munang magpahinga at inumin itong tsaa. Ilagay mo lang dyan. Abala pa rin si Charlotte sa mga sangkap na kaharap niya. Kung ganoon, ilalapag ko na lang dito. Inumin niyo na lang mamaya kapag may oras na kayong magpahinga. Matapos iyon, inutusan niya ang mga chef na bilasan ang pagluluto ng pagkain para sa mesa ni Zachary. Samantala, matapos makipaglaro at makausap si Jamie at Ellie, tumabi si Zachary kay Robbie at mahina nitong tanong, Robbie, nakita mo na ba ang lalaking iyon? Hindi inalis ni Robbie ang tingin sa dokumento sa harap niya. Si Uncle Dan ba ang tinutukoy mo? Oo, nakilala na namin siya. Ano, tinawag mo siyang Uncle Dan? Nagulat si Zachary sa tawag ng anak niya kay Danrick. Kilala kasi si Danrick bilang malamig at mapagpakinabang na tao. Pwedeng totoo bang naging malapit siya sa mga pamangkin niya kahit na ang mga ito'y tagapagmana ng pamilyang Noct?
Tiningnan ni Robbie ang ama at sinabing, "Bakit, Daddy? Hindi ba dapat tawagin siyang Uncle Dan? May ginawa ba siyang masama sa inyo?" Hindi naman siya pala kaibigan, pero hindi rin siya nang aasar o nananakit. Medyo nakakatakot lang siya tingnan, pero feeling ko hindi naman siya masamang tao. Nag-alinlangan si Zachary. Talaga, may binanggit ba siyang kakaiba? Wala naman, pero natatakot sa kanya sina Jamie at Ellie. Ayaw na nilang mapalapit sa kanya. Kung ganoon, uuwi na lang kayong tatlo sa bahay. Hindi natuwa si Zachary sa narinig kaya't balak na sana niyang harapin si Charlotte, pero pinigilan siya ni Robbie. "Daddy, hindi yata tama yun. Bago pa lang bumabalik si Mommy sa amin. Baka masaktan lang siya kung bigla mong aalisin kami." Nangako si Zachary, "Sigurado akong babalik din siya sa atin kapag kasama ko na kayong lahat." Ilang segundo ring nag-isip si Robbie bago tumugon, hindi na si Mommy yung dating mahina. Isa na siyang matatag at independent na ina. "Kapag kinuha mo kami, malamang susugurin niya kayo at babawiin kami." Mukhang tama ka, napaisip si Zachary, alam niyang hindi magandang ideya iyon lalo na't mainit ang ulo ni Charlotte. Baka nga gumawa pa siya ng matinding hakbang para lang makuha kayo. "May suggestion ako. Ako na lang ang may iwan para samahan si Mommy. Isama mo na lang pauwi sina Jamie at Ellie kasi may lagnat pa sila. Sabihin na lang natin kay Mommy na hindi maganda para sa kanila ang ma-stress pa." "Hindi ka ba natatakot sa uncle mo?" tanong ni Zachary habang nakaramdam ng konsensya sa mungkahi ng anak. "Hindi. Kasama ko naman si Mommy kaya kampante ako. At saka, kamukha namin siya. Para bang tinitingnan ko lang ang mas matandang bersyon ng sarili ko." Nagulat si Zachary sa narinig. "Ano raw? Kamukha mo si Danrick?" "Oo, gumawa ako ng simulation photo gamit ang software ko. Halos magkapareho talaga kami." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 905. Pagkatapos ng ilang segundo na pag-iisip, idinugtong ni Robbie, sina Jamie at Ellie ay nagulat din nang ipinakita ko sa kanila yung litrato. Pati si Uncle Dan ay tila nagulat. Baka yon ang dahilan kung bakit hindi na siya galit sa amin. Napatulala si Zachary habang inaalala ang panahong inisip niyang baka hindi siya ang ama ng mga bata. Dati, pilit itinago ni Charlotte ang mga bata sa kanya, at inisip niyang baka dahil iyon sa hindi nila pagkakahawig. Akala niya noon na mas dominante ang genes ng pamilyang Knock, pero mukhang mas nanaig ang dugong Lindbergh. Ang mas masaklap pa, sa lahat ng Lindbergh, kay Danrick pa talaga kamukha ang mga bata. Masakit tanggapin, pero wala na siyang magagawa. Nakakabaliw lang. "Daddy, ayos ka lang ba?" tanong ni Robbie nang mapansin niyang namutla at tila nawalan ng sigla ang ama. Na-realize niyang baka may nasabi siyang hindi dapat. "Ang ibig ko lang sabihin, kamukha lang ni Mommy si Uncle Dan. Malamang sa kanya kami nagmana." Hindi sumagot si Zachary at tahimik na uminom ng inumin sa mesa. Ngunit pag-inom niya ay muntik na niya itong iluwa. "Ano ito?" "Milkshake yan ni Ellie," sagot ni Robbie. Nang lumingon siya, napansin niyang wala na sina Jamie at Ellie. Lumapit ang isang babaeng bodyguard at nagsabing, "Nasa kusina na po sila." Okay lang. Samantala, natapos na ni Charlotte ang paghahanda ng mga sangkap para sa paboritong ulam ng kanyang mga anak. Tumakbo papasok sa kusina sina Jamie at Ellie habang may dalang cake para sa kanilang ina. Ngumiti si Charlotte at sinabing, "Jamie, Ellie, andito kayo. Tapos ko na ang paghahanda ng sangkap para sa paborito ninyong ulam. O ayan, tingnan nyo. Wow, Mommy, ang galing mo." Puri ni Jamie habang nagtataas ng hinlalaki. "Dati hindi ka masyadong marunong magluto pero ngayon, ang galing mo na." Hinalikan ni Ellie si Charlotte sa pisngi. "Mommy, ikaw ang pinakamahusay. Tikman mo tong cake. Pinakamasarap na cake na natikman ko." Lalong ginanahan si Charlotte sa mga papuri ng anak. Matapos tikman ang cake, ngumiti siya. "Salamat, Ellie. Tatapusin ko na agad ang luto ko. Sigurado akong masasarapan kayo." "Thanks, Mommy." "Mommy, gusto kong tumulong," sabi ni Jamie habang subo ang cake. Nauhaw si Ellie kaya nang makita niya ang tasa ng tsaa sa mesa, tanong niya, "Mommy, pwede ko bang inumin itong tsaa?"
Sige, kung hindi mainit. Pero bawal mo ubusin ha. Hindi pa dapat umiinom ng tsaa ang bata. Okay, Mommy, sabi ni Ellie at nagpunta sa mesa. Kinuha niya ito mula kay Morgan at agad na uminom ng kalahati dahil nauuhaw na siya. Si Charlotte, na nakatalikod, ay nagsabi, tama na yan. Baka maubos mo. Bumalik ka na lang sa mesa at magpa-order ka ng fruit juice. Okay, Mommy, babalik ako mamaya. Umalis si Ellie kasama si Morgan. Jamie, sumunod ka na rin sa kapatid mo. Susunod na lang ako kapag tapos na ako rito. Sige po, Mommy. Pagbalik ni na Jamie at Ellie sa dining hall, lumapit agad si Zachary. Jamie, Ellie, gusto niyo bang sumama na sa akin pauwi? Nagkatinginan ng dalawa, hindi sigurado kung dapat ba silang magsabi ng totoo sa kanilang ama. Lumuhad si Zachary at niyakap ang dalawa. Sabihin niyo lang kung gusto niyong sumama. Walang problema. Kitang-kita kay Jamie ang pag-aalangan. Gusto ko sanang umuwi, pero ayokong iwan si Mommy. Si Ellie naman, nakakunot ang noo at bahagyang nagpipigil ng luha. Ako rin, Daddy. Bakit hindi na lang si Mommy ang isama natin pauwi? Hinaplos ni Zachary ang baba ng anak niyang si Ellie at sinabi, gusto ko rin sanang isama si Mommy pauwi, pero sa ngayon ay mukhang hindi pa siya handang makinig. Kaya nagboluntaryo si Robbie na manatili sa tabi niya para makasama siya, habang kayo ay sasama na muna sa akin. Nag-alinlangan si Jamie, kung ganun, hindi na natin makikita si Mommy. At si Robbie naman, hindi na makikita si Daddy. Nang maisip ni Ellie na mawawalay siya kina Robbie at Charlotte, agad na puno ng luha ang kanyang mga mata. Daddy, pwede bang kausapin mo si Mommy na sumama na rin sa atin? Niyakap ni Zachary ang anak. Sinusubukan ko naman siyang kausapin. Alam kong babalik din siya balang araw. Pero baka tumagal pa ng kaunti. Bigla na lang lumitaw si Robbie. Jamie, Ellie, sumama na kayo kay Daddy. Sigurado akong bibisita rin si Mommy sa inyo sa mga susunod na araw. Kapag nangyari yon, dapat may plano kayo para mapanatili siyang kasama natin. Napakunot noo si Jamie. Oh, so ito pala ay isang teamwork plan para maibalik si Mommy. Kaya ka mananatili para bantayan siya at e-update kami. Oo, ang bagong misyon ng Triplets Reconnaissance Team ay maibalik si Mommy sa piling natin. Kailangan natin magsama-sama para sa pamilya natin. Inangat ni Robbie ang kamay para sa group hand stack. Tumugon sina Jamie at Ellie, at pati si Little Fifi ay sumali, pinapadyak ang pakpak bilang pagsang-ayon. Parang nabunutan ng tinek si Jamie. Tumalon siya sa tuwa. Daddy, uuwi na ako kasama mo. Sabay si Ellie. Ako rin, Daddy, pero kailangan mong makinig sa amin ha. Gagawin natin lahat para bumalik si Mommy. Tumawa si Zachary at sumama sa team. Siyempre, kasama rin ako sa team. Natawa si Jamie. Hahaha, simula ngayon, opisyal ka ng miyembro ng Triplets Reconnaissance Team. Niyakap ni Ellie ang leeg ng ama at hinalikan siya sa pisngi. Daddy, ang cute mo. Sige na, kumain na kayo. Gabi na, paalala ni Zachary habang binuhat si Jamie at Ellie pabalik sa mesa. Nang babalikan na niya si Robbie, sabi ng bata, Daddy, hindi na kailangang buhatin pa ako. Hindi na ako baby. Hinaplos ni Zachary ang buhok ni Robbie. Iiwan ko na sayo ang lahat dahil kailangan ko nang bumalik sa opisina. Hindi mo na ba tatapusin ang pagkain kasama sina Mr. Blackwood at Miss Cynthia? Tumingin si Zachary sa relo at sumagot. Medyo nagmamadali ako. Alam ko namang hindi rin ako pakikinggan ng mommy nyo. Sabihin mo sa kanya na isasama ko na sina Jamie at Ellie pauwi. Sasamahan sila ni Ben pagkatapos nilang kumain. Tumango si Robbie. Opo, Daddy. Ako na po bahala kay Mommy. Kami rin, Daddy. Paniniguro ni Jamie na parang isang sundalo. Ngumiti si Ellie at nagsabing, sige na, Daddy, umalis ka na. Bumalik si Zachary kina Taylor at Cynthia para magpaalam. Matapos ipaliwanag ang dahilan ng kanyang pag-alis, umalis na siya ng restaurant. Nang mapansin ni Cynthia na nakakunot ang noo ng kanyang ama, sumenyas siya na abala lang si Zachary sa trabaho. Napabuntong hininga si Taylor at tinuloy ang pag-inom. Pag-alis ni Zachary, bumalik si Charlotte sa dining hall dala ang mga paboritong ulam ng mga anak niya. Tapos na rin ako. Wow, Mommy,
Ang galing mo. Pumalakpak ang mga bata, hindi maitago ang pagkasabik habang nakatitig sa mga pagkain. Inisa-isa ni Charlotte ang pagsilbi ng mga paboritong ulam sa mga anak at sinabi, "Sige, tikman nyo na." Habang kumakain, hindi mapigilan ng mga bata ang papuri sa luto ng kanilang ina. Masaya si Charlotte dahil naging maayos ang lahat. Napaisip siya na hindi pala masamang desisyon ang maghanda ng pagkain mula sa simula, lalo na kung ikatutuwa ito ng kanyang mga anak. "Salamat po, Mommy. Wala talagang tatalo sa luto mo." Niyakap ni Ellie ang kanyang ina at hinalikan ito sa pisngi. "Hey, gusto ko rin halikan si Mommy." Sabay ni Jamie habang hinalikan din si Charlotte. Inabutan ni Robbie ang ina ng pagkain na niluto nito. "Mommy, tikman mo rin po ang luto mo." Niyakap ni Charlotte ang mga anak at tinawag sina Lupin at Morgan para tikman din ang niluto niya. Sinabihan din niya ang may-ari ng restaurant na ihain na ang natitirang pagkain. Nag-enjoy silang lahat at napahanga kay Charlotte dahil sa sarap ng luto nito. Napangiti si Charlotte. Mas masarap pa pala sa pakiramdam ang makitang masaya ang mga anak kaysa sa makakuha ng malaking deal sa negosyo. Samantala, hindi na matiis ng pamilya Blackwood ang sitwasyon. Ibinaba ni Taylor ang lahat ng hawak at sinabi kay Cynthia, "Wala na ako sa mood. Umalis na tayo." Tumango si Cynthia at nag-sign language na magpapaalam muna siya kay Charlotte at sa mga bata. Nag-aalangan si Taylor, "Sigurado ka ba? Baka mas mabuting huwag mo na ituloy." Hindi pa man natatapos si Taylor, naglakad na si Cynthia papunta kina Charlotte. Ngunit hinarang siya ni Lupin. Tinignan siya ni Charlotte at sinenyasan si Lupin na hayaan siyang makalapit. Paglapit ni Cynthia, ngumiti ito at nag-sign language. "Hello, Miss Lindbergh at sa inyong lahat." Bumati si Ellie. "Hello, Miss Cynthia." Sinabayan ni Jamie. "Greetings, Miss Cynthia." Maayos na tanong ni Robbie, "Miss Cynthia, anong kailangan ninyo?" Ngumiti si Cynthia. "Dumaan lang ako para bumati sa inyong lahat." Mukha mang maamo at magalang si Cynthia, hindi pa rin komportable si Charlotte sa presensya nito. Sa malamig na tono, sinabi niya, "Tapos ka na bang bumati? Kung ganun, baka oras na para umalis ka na." Bago umalis, sinenyasan ni Cynthia si Ellie. "Ellie, maghinay-hinay ka sa pagkain. Medyo sensitibo ang tiyan mo." Ngumiti si Ellie. "Sige po, Miss Cynthia. Salamat po sa paalala." Ngumiti si Cynthia bago tuluyang umalis kasama ang kanyang ama. Nang maisip ni Charlotte na oras na para umuwi, napansin niyang naroon pa si Ben. Bago pa man siya makapagtanong, nagsalita na si Robbie. "Mommy, may gusto po akong sabihin." "Ano yun, Robbie?" Nang makita niyang tila naiilang ang mga kapatid, naisip niyang baka may kinalaman ito sa presensya ni Ben. Nauutol na sabi ni Robbie, "Si Jamie at Ellie po, gusto nilang bumalik muna sa bahay ni Daddy." "O okay lang po ba?" Sa isang sulyap lang, alam na ni Charlotte na totoo ito. Bagamat ayaw niyang mahiwalay sa dalawa, hindi niya matanggihan ang hiling nila. Hawak ang kamay ng ina, pakiusap ni Ellie na may luha sa mata, "Mommy, ayoko po sanang lumayo sayo. Sama ka na lang po sa amin." Niyakap siya ni Charlotte at marahang sinabi, "Ayaw rin kitang iwan, anak. Pero hindi ko na tinuturing na tahanan ang bahay na yon. Kung gusto ninyong bumalik sa daddy ninyo, hahayaan ko kayo. Pero hindi ako sasama." Mabilis na sabi ni Robbie, "Mommy, ako po ang hindi aalis. Mananatili po ako sa tabi mo. Hayaan mo na lang sina Jamie at Ellie na sumama kay daddy." Nagulat si Charlotte. "Robbie, hindi ka ba natatakot sa Uncle Dan mo?" Matatag ang sagot ng panganay, "Hindi po. Hindi ko pwedeng katakutan ang taong kamukha ko." Hinaplos ni Charlotte ang buhok ni Robbie at marahang sinabi, "Robbie, kung gusto mong sumama sa kanila, okay lang. Bibisitahin ko kayo palagi." Umiling si Robbie at buong tapang na sinabi, "Hindi po. Mananatili ako sa iyo, Mommy. Maliban na lang kung itataboy mo ako. Pero habang kaya ko, hindi ako lalayo sa iyo." Naantig ang puso ni Charlotte at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang panganay. "Kung ganun, kami." Bago pa makapagsalita sina Jamie at Ellie, pinigilan na sila ni Robbie. "Bumalik na lang kayo sa bahay ni Daddy, baka magbago pa kayo ng isip kapag masyado tayong maging emosyonal."
Sa totoo lang, nag-aalala rin si Robbie sa kanilang tinatawag na tito. Kaya mas nais niyang manatili si Jamie at Ellie sa piling ng kanilang ama para sa kanilang kaligtasan. Ayoko pong iwan si Mommy. Bulalas ni Ellie habang umiiyak. Hinaplos ni Charlotte ang pisngi ng anak at hinalikan ito. Magkalapit lang tayo, anak. Kung namimiss mo ako, dalawin mo lang ako kahit kailan mo gusto. Naalala ni Jamie ang kanilang misyon na ibalik si Charlotte sa kanilang pamilya. Mommy, kung namimiss mo rin kami, pwede ka ring dumalaw sa amin. Sige, tugon ni Charlotte na may ngiti. Nag-abot si Ellie ng pinky finger niya at sinabi, kung ganon, pinky promise tayo. Nakipaglaro si Charlotte at sabay na sinabihan sila, save ninyo ang number ko sa smartwatch ninyo. Kapag may kailangan kayo, tawagan ninyo lang ako. Okay po, Mommy. Inabot ni Robbie si Little Fifi kay Ellie. Dalhin mo si Little Fifi. Kapag may kailangan kayo, siya na ang magdadala ng mensahe. Okay, Robbie. Pagkatapos, umalis na sina Jamie at Ellie kasama ang mga tauhan ni Ben pabalik sa bahay. Dumating na rin si Reyna kasama ang ibang medical staff. Bago umalis, sinabi ni Ben kay Charlotte, Miss Lindbergh, sisiguraduhin kong ligtas sina Mr. Jameson at Miss Elisa. Sabi ni Mr. Noct, malaya kang dumalaw kung gusto mong makita ang mga bata. Magaling ang pagkakasabi ni Ben, kaya't medyo naging emosyonal si Charlotte. Naisip niya tuloy na baka masaya rin pala kung bumisita siya kasama ang mga anak. Pero pinilit pa rin niyang magpakalakas. Sige na, umalis na kayo. Yumuko si Ben bilang pamamaalam bago sinundan sina Jamie at Ellie. Sumilip sina Jamie at Ellie sa bintana ng sasakyan habang hawak si Little Fifi. Mommy, Robbie, paalam. Niyakap ni Charlotte si Robbie habang kamakaway sa dalawa. Bagamat masakit sa kanya na iwan ng dalawa niyang anak, natutuwa siyang may kasama pa rin siyang anak sa bahay. Kaya't tinanong niya ito, Robbie, hindi ka ba malulungkot kapag wala na ang mga kapatid mo? Umiling ang bata, hindi po, mas gusto ko pong mag-isa para makapagbasa at makapag-research ng tahimik. Lumapit si Charlotte at marahang sinabi, kung sakaling malungkot ka, sabihin mo lang. Kukunin natin sina Jamie at Ellie at magbonding tayong lahat. Sige po, Mommy. Sa tingin ko, pwede na tayong umuwi. Sumakay na silang dalawa sa silver Rolls Royce at bumiyahe papuntang Broken Hill. Palubog na ang araw. Napansin ni Charlotte na ilang metro lang ang layo ng sasakyan ng mga tauhan ng Noct family mula sa kanila. Habang nakatingin sa harap, nalito si Charlotte sa dami ng iniisip. Gusto niyang makuha ang custody ng kanyang mga anak, pero halatang mas komportable na ang mga ito sa buhay bilang mga Noct. Kasalanan ko ba kung ipaglaban ko sila? Baka magalit sila sa akin kapag inalis ko sila sa piling ng ama nila. Siguro kailangan kong hayaan muna sila at obserbahan kung ano ang makabubuti sa kanila. Pagkarating ni Ben, Jamie, at Ellie sa mansion, iniwan ni Ben sina Jamie at Ellie kay Reyna at iba pang staff para siguraduhin ang kanilang kaligtasan bago siya nagtungo kay Zachary. Nakita ni Reyna na maayos na ang lagay ni Jamie matapos ang ilang araw na lagnat. Ngunit si Ellie ay tila lalong nanghihina, namumutla at mukhang pagod. Sinabi ni Ellie na sumasakit ang kanyang tiyan. Nang inihahanda na ni Reyna ang pagsusuri, bigla na lang nagsimulang magsuka ang bata. Mula noon pa man ay may kahinaan na si Ellie kumpara sa ibang bata. Minsan ay tinatamaan siya ng mesenteric lymphadenitis. Hindi naman ito delikado dahil karaniwang sakit ito ng mga bata. Basta't maayos ang kanyang pagkain, madali itong malulunasan. Kadalasang sintomas nito ang tuloy-tuloy na pananakit ng tiyan, at minsan ay sinasamahan pa ng lagnat at pagsusuka. Inakala ni Reyna na ito na naman ang karaniwang sakit ni Ellie, kaya ibinigay niya ang karaniwang gamot sa ganoong kondisyon. Pero pagkatapos ng kaunting sandali, muli na namang nagsuka si Ellie. Wala na siyang mailabas kundi paninilaw at tahimik siyang nasusuka. Hindi na kinaya ni Ellie at napahagulhol siya sa sakit habang nasa kama. Agad na tumawag si Reyna kay Ben. Kailangan na nilang dalhin si Ellie sa ospital dahil wala nang bisa ang mga gamot na ibinigay niya. Dinala sila ni Bruce sa ospital at agad namang isinugod ni Reyna si Ellie sa emergency department. Pinagawa niya ng sunod-sunod na eksaminasyon at blood tests upang matukoy ang tunay na sanhi ng sakit.
Matapos ang pagsusuri, sinabi ng doktor na ito ay acute gastroenteritis na posibleng sanhi ng pagkain na kinain niya. Nagdesisyon si Reyna na sumailalim si Ellie sa IV therapy para manatiling hydrated. Sa tabi lang niya si Jamie, na punong-puno ng pag-aalala para sa kapatid. Gustong pauwiin ni Reyna si Jamie sa takot na baka mahawa ito, ngunit matatag na sinabi ng bata na hindi siya aalis. Tungkulin daw niya bilang kuya na bantayan si Ellie, lalo't wala si Robbie. Dumating si Zachary sa ospital bandang 10:00 ng gabi. Halos hindi niya makilala ang anak nang makita niya itong may kulang patch sa noo at tadtad ng karayom para sa dextrose. Agad na tumakbo si Jamie sa kanyang ama at umiiyak. "Daddy, tingnan mo si Ellie. Ang sama ng lagay niya." Hinaplos ni Zachary ang kanyang ulo at sinabing, "Ayos lang yan. Dahil gastroenteritis lang naman ito, gagaling din agad si Ellie." Lumapit siya kay Ellie at hinawakan ang noo nito. Nagulat siya sa init ng katawan ng anak. Bakit ang taas pa rin ng lagnat niya? May kakaiba po sa kondisyon niya. Tugon ni Reyna. "Tinawag ko na ang ilang pediatricians para suriin siyang muli." Sa buong karanasan ni Reyna, ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Lahat ng test at gamot na nasubukan niya ay hindi gumana. "Ayoko ng paliwanag. Ang gusto ko, gumaling agad ang anak ko." Hindi na napigilan ni Zachary ang emosyon. Buong araw siyang pagod at ngayon ay inaatake pa ng takot para sa anak. "Pasensya na po, Mr. Noct." Tugon ni Reyna. "Tatawagin ko na po ang iba pang espesyalista at gagawa ng bagong treatment plan." "Sige na," sagot ni Zachary habang pinipigilan ang galit. Nangamba rin sina Ben at Bruce sa kalagayan ni Ellie. Samantala, tumawag si Spencer kay Zachary. Nagtatanong kung pwede nang dalhin ang mga bata upang dalawin si Henry. Kanina pa raw hinihintay ni Henry ang mga bata. Tumanggi na itong kumain dahil hindi sila dumating. Naguluhan si Zachary sa mga narinig. Pinisil niya ang sentido at sinabing, "May inaasikaso pa ako. Si Ben na lang ang magdadala kay Jamie." Nag-alala si Spencer. Kumusta naman sina Robbie at Ellie? Tulog na si Robbie, at may sakit si Ellie, nilagnat dahil sa sipon. Si Jamie na lang muna ang padedalhin ko dahil siya lang ang gising. "Sige, hihintayin ko siya sa ibaba." Pagkababa ng tawag, hinawakan ni Zachary ang kamay ni Jamie at marahang sinabi, "Jamie, pwede mo ba akong tulungan na samahan si Lolo ngayong gabi?" Wala kasi sina Robbie at Ellie. Kabanata 910. "Daddy, ako na ang bahala." Masiglang tugon ni Jamie habang taas noong nangangakong maayos niya ang lahat. "Okay, kapag nandoon ka na, sabihin mo na lang kay Lolo na natulog na si Robbie dahil pagod sa pagtulong sa akin sa sistema buong araw. Kapag hinanap niya si Ellie, sabihin mo na lang na may sakit siya kaya hindi siya makakadalo." Tumango si Jamie. "Sige po, Daddy. Tandaan ko po yan. Pwede po kayong umasa sa akin. Malamig ang gabi ngayon. Siguraduhin mong suot mo ang jacket mo at magmask kapag pasok mo sa kwarto. Ikaw na ang bahala sa lahat. Alam ko na po ang dapat kong gawin, Daddy. Kung pagod po kayo, magpahinga muna kayo habang wala kami. Kailangan nyo ring alagaan ang sarili nyo." Napatigil si Zachary. Hindi niya inakalang si Jamie, na akala niya'y medyo pabaya at walang pakialam, ay may ganitong lalim at malasakit. Ilang minuto pa at lumabas na si Jamie ng kwarto ni Ellie kasama si Ben. Samantala, abala si Reyna sa pakikipagpulong sa iba pang pediatricians. Kailangan nila ng bagong treatment plan dahil wala pa ring gumagana sa mga nasubukan nila. Nandoon si Zachary sa buong pag-uusap kaya halatang tensyonado ang lahat dahil sa presensya ng makapangyarihang lalaki. Sa kabutihang palad, bumaba na muli ang lagnat ni Ellie pagkatapos ng ilang treatment. Lahat ay napabuntong hininga sa ginhawa, naligtas na muli si Ellie. Ngunit sa pag-alis ni Zachary sa kwarto, biglang nagsigawan ang mga nasa loob. "Dr. Langon." Paglingon niya, nakita niyang muli na namimilipit si Ellie at sumusuka. "Ellie," napasugod si Zachary sa anak at sumigaw, "Anong nangyayari? May sasagot ba? May makakatulong ba rito?" Muling dumating si Reyna kasama ang mga pediatricians. Nagulat sila nang makita si Ellie na nanginginig sa bisig ni Zachary. "Kailangan niyo pong lumayo muna sa kanya, Mr. Noct. Kami na po ang bahala." Napuno ng galit si Zachary.
Kapag may nangyari sa anak ko, lahat kayo susunod sa kanya sa impyerno. Halos mapaluhod sa takot ang isa sa mga doktor. Nanghihina na ang tuhod niya sa takot sa banta ni Zachary. Pinilit maging matatag ni Reyna. Gaano man kayo magalit, kailangan niyo po kaming hayaang gamutin siya. Doon lamang unti-unting umatras si Zachary, ngunit hindi siya umaalis sa tabi ni Ellie. Punong-puno na ng karayom ang mga kamay ni Ellie kaya napilitan ang mga doktor na tusukin na rin ang kanyang noo. Nakatikom ang kamao ni Zachary sa tindi ng galit. Hindi pa kailanman naranasan ng anak niyang si Ellie ang ganitong matinding hirap. Kailangan na po nating dalhin siya sa ICU. Sigaw ng isang doktor. Nanlaki ang mata ni Zachary. Anong sabi mo? Biglang dumating si Bruce at pinigilan si Zachary sa posibleng pananakit ng mga doktor. Mr. Knock, kalma lang po. Napaluha si Reyna at lumuhad. Mr. Knock, kailangan na po talaga naming dalhin si Miss Ellie sa ICU. Kung may masamang mangyari sa kanya, mananagot po ako, pati buhay ko ibibigay ko. Pero kailangan niyo po munang magtiwala sa amin. Isang pamilyar na tinig ang sumigaw, ihanda ang lahat. Nagbalik si Jamie, kasama si Spencer. Pinagsalitaan daw siya ni Spencer hanggang sa umamin ito sa totoong kalagayan ni Ellie. Laking gulat ni Spencer nang makita ang totoo sa ospital, mas malala pa ito kaysa sa inakala niya. Ellie, tahimik nang dumadaloy ang luha sa pisngi ni Jamie. Gusto na niyang umiyak pero pinipigilan niya ito para hindi magpanik ang lahat. Sige na, sigaw ni Ben sa mga doktor upang dalhin na si Ellie sa ICU. Habang dinadala ng mga doktor si Ellie, pinakawalan ni Zachary ang kanyang galit sa dingding ng isang malakas na suntok ang umalangaw at halos yumanig ang buong kwarto.